Okay. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating mga soaking subscriber po na lagi hong nakasubaybay po sa ating mga vlog. Sa ating mga subscriber po na matagal ko na pong kasama dito sa ating YouTube channel. Mga ma'am, sir, maraming po salamat sa inyong tiwala at suporta. Sa mga subscriber ko po na bagong dating ho dito sa ating YouTube channel. Welcome po sa ating YouTube channel, ha. Sigurado yung iba dito na bago pa lang, hindi nyo pa po kabisado ang pangalan Edgar Mihurada po. At sa mga subscriber po na tahimik lang ho nanonood sa ating mga vlog, marami pong salamat sa inyong suporta. At sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol, mga kapwa ko Bulanon, sa mga igsoon diha, amping-amping mong tanan sa tibuok Bohol, ingat po sa mga Bulanon nga nag-migrate po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, nag-migrate po sa iba't ibang parte ng mundo. Kagaya ko, isa po akong OFW dito sa bansang Spain. Ulitin ko po sa inyo magandang araw at maraming salamat sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Eto na. Hindi ko dito kung matuwa ba tayo dito kung totoo man ito na nangyari kay Boying Rimulya na isinugod daw sa hospital. Hala naman. At nakita ko to, napareact talaga ko dito. Sabi ko, kaya pala siguro na wala siya doon noong press-con kahapon dito patungkol ho dito kay Lorin Legarda at ang kanyang assistant ang humarap. Itong si Miko Clavano, itong sungki-sungki nga sabi ko. Tapos Tapos kaya pala, si Sungki-Sungki nga ang nandoon. 10, 9, 10, 9, 8, Na. 10, 9, 8, Bilang 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, totoo ba to? Na biglang isunugod na confined sa hospital at ano to? 50-50 ang laban dito ngayon kay Boying Rimulya. Hindi pa lumabas to eh. Ba't kahapon ang kanyang assistant ang nagpa-press-con, wala ho siya. Kaya sabi ko, nga kung totoo man to, ayan ang mga picture. Ayan din yung nag-post. Kung totoo man ho ito, siguro ang daming matutuwa, no? Kasi nga, dito sa ginagawa ni Boying Rimulya, naku po, iyari kayo dyan. Iyari kayo dyan. Saan kayang hospital ito? Pumalakpak. Naku po. Pumalakpak. Naku, what daw? Iyari. Hindi nga, kasi ito nga nangyari. Nagtataka nga ako kahapon. Sabi ko, bakit si Sungki-Sungki ang nagbigay ng statement dito kay Lorin Legarda at sa kanyang anak? Diba nasa ibang bansa? Si Lorin Legarda yata nandito sa Europe eh. Kung hindi ko nagkakamali, nandito ngayon siya sa France. Kasi nga daw magpagamot. Di ko alam kung saang eksakto na bansa ang pinuntahan nito ni Lorin Legarda. Ito yung press-con kahapon nitong si Clavano, si Miko Clavano, yung assistant ho ito ni Agnes Boying Rimulya. Nako, baka matuluyan to Agnes, no? Kasi nga nandun na naka-confine daw sa hospital. Di man to na news. Di man to nabalita sa mga mainstream media. Kaya lang magtaka ka, di siya lumabas kahapon. Pasok natin yung balita ni Miko Clavano kahapon. Ito yung tinanong sa mga media. Yung kay Leandro Leviste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, no? From July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries. And on the other hand, you have a senator who has constantly extended her
travel leave or her medical leave, no? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. So, of course, you know, these are the things that we have to know, no? Sir, yun nga po, nabanggit niyo na reported na nasa France sila. Sir, nakikita po ba ng Ombudsman yung possibility na gawin nila yung ginawa ni dating Congressman Zaldico? Possible. Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Lauren Legarda at Congressman Lian Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Naniwala tayo na may katotohanan kaya itong nangyari ngayon kay Boying Remulla na biglang na-confine sa hospital. Paano nalaman to nitong nag-post diyan? Kasi napareact nga ako nito. Sabi ko, may posible, baka totoo to. Hala, kung totoo ito, tingnan mo naman yung mga picture yan. I-slide ko yung mga picture yan. Tingnan mo yung mga picture ni Boying Remulla. Parang mayroon na talagang namamaalam na siya. Pambihira talaga. Kasi nakikita naman niya parang ginawa pang black and white na. Nagiging black and white na yung mga picture niya. So, ibig sabihin niya, alam niyo na black and white na Kulang na lang ngayon, tarpaulin ang ilalagay dyan Nako po. Palakpakan nga, be! Naka! Nanggigil din ako dito sa mga balita na to. Sana nga maglabas din ng totoong istorya ho itong si Bonjing Remulla kasi nga, anong sabi nito? Hinahabol niya itong assistant niya ngayon. Paano kung itong assistant niya kung wala to si Bonjing? Wala na rin to. Tatanggalin yan dyan siyempre. Kasi kapag bagong ombudsman dyan, halimbawa lang, hindi ko naman talaga na naninigurado ako dito sa balita. Ang siguraduhin natin dito kung makapagbigay ng statement si Ombudsman Agnes Boy kung sa talaga ang totoo dito. Kasi nagpa-presscon pa nung yun May mga programa pa yun sila ba nung nakaraan. Nag-react nga ako dun Nandun pa nga si GB Ejercito nun tapos bigla na lang. Sabagay pag nagkasakit ka, bigla talaga. Hindi mo naman talaga aasahan kung magkaroon ka ng sakit. At saka isa pa, mayroon to siyang sakit sa puso. Nagkaroon pa to ng cancer. Dubli kasi ang nito nagkasakit to siya na nakaraang taon yata yun. Oo, nakaraang taon. Nagkasakit ng puso at saka operado ho ito sa puso Sabi nga sa St. Luke's doon siya inoperahan. Ito si Lauren Ligardang pumuslit sa Pilipinas. Hindi ko alam kung babalik rin to sa Pilipinas. Itong impeachment ni BP Sara, hindi ko alam kung ano mangyayari din dito. Mukhang ma-impeach talaga siya kasi yung itong mga kaalyado, kanya-kanya na kasing sila dito na i-impeach talaga. Tapos yung kaalyado ni BP Sara, kanya-kanya na rin. Hindi, kanya-kanya na rin hain ng kaso. Kanya-kanya na rin na hinuhuli. Hinuhuli na si Marcoleta. Hinuhuli na rin si Jinggoy Estrada at ngayon pa may mga kakasuhan pa. Si Lauren Legarda kasi, delikado ho ito Mayroon kasi itong kakasuhan talaga siya. Para ito yung pag magbutuhan na makonvict si BP Sara, kunti na lang ang nila dyan, liligawan. Kasi nga mayroon ng dyan na may marong babaliktad. Pinunta na sa mga alaga. Saan punta? Kaya, balikan natin ang topic natin ngayon. Kung totoo man ito, na may nangyari na confined na chismis o confined na katuntuhanan, malalaman din natin to. Hindi naman to pwede na itago nila kasi public official sila nasa gobyerno sila Kaya malalaman pa rin natin to. Maglabas sila ng statement dyan, maglabas sila ng anong sasabihin nila para makita natin na hindi totoo itong balita na to. Napareact lang ako dito hindi ako nag-post niyan sa social media. Ginawa ko na reaction. Kaya lang, sigurado ako, kapag totoo yan ang dasal ni Cara David, kung inyong matandaan yun, yun?
Ano daw? Ano daw? What daw? Ulit pa siya. Kung totoo ho yan, naku po. Marami din ang magiging reaction ng ganito, oh. Pakinggan ninyo. Ang reaction niyan ganito. Naku po. Yan ang sinasabi ko kapag, sa bagay, may kasabihan eh. Kapag masamang damo, hindi matitigi yan. Kapag damo na, mabait na damo, madali di matiki. Kaya, di na kumpiyansa dito. Kasi, ibang damo to si Boyeng Rimulya eh. Hindi ko maano ba sa kung anong klaseng damo ito siya. Di natin, hagunoy. Di ba? Ang hagunoy kapag ano mo yan sa mga probinsya, daming hagunoy doon. Parang gano'n, no? Kasi ang tagal puuhin yan eh. Kapag hagunoy, kahit mo harbisin mo na yan, kahit hampasin mo na basta kahit hanggang sagad ugat na yung yung pagka mo yan para matanggal sa lugar na yan, para lilinis, tutubo pa rin yung ugat. Ganun ang hagunoy. O yung mga Bisaya alam nila yan kung anong hagunoy. Marami yan sa mga probinsya dito sa Pilipinas, ha. Pero ito sa bansang Spain, wala ako nakitang hagunoy, wala ako nakita niyan. Oh. So, may tendency ba ito si Clavano magiging ombudsman din? Kung magiging ombudsman to, isang pakaswerte naman ito si Sungki. Galing kasi ito si Clavano nung DOJ pa to, SOJ to si Boyeng Rimulya. Yun na yung tagapagsalita niya doon, itong si Clavano. Tapos, di ba, inappoint siya na siyang papalit ni Ombudsman Samuel Martires. Ito si Ombudsman Agnes Rimulya. Binitbit niya to si Sungki. Kaya andyan ngayon. Kaya nga, pag nagpapa-interview, kahapon nga, di ba? Nakita ko kapag bakit wala si Boyeng. Kaya pala wala si Boyeng. Nag-substitute ito itong si Sungki. Wala rin naman nagtanong doon, saan si Agnes Boyeng? Ba't wala ngayon? Dire-diretso naman yung pagtatanong nila kahapon. Kaya, nagiging sabi ko, baka nga. Kasi, nagpa-interview itong si Sungki, wala man si Agnes. So, may tendency nga, kung totoo itong balita na to, totoo itong nakapost dito sa, yung yan, ulitin ko na kung sino nagpost, yan siya. Totoo nga siguro. Kaya, abangan natin to. Kung ano talaga ang katotohanan nito. Mag-get Wilson ba tayo dito? Ano masabihin natin dito? O sige, palakpakan at kita-kita tayo sa sunod na vlog ko, ha?